Hi guys! Happy Saturday! It is 8:49 ng umaga. That's it. Good morning! Kakatapos lang namin. So, bumaba na tayo guys para mag-prepare ng ating breakfast. Si Daddy ay... So, maarte si Daddy guys ay magpa-video. Nagluluto tayo guys ng marinated milk fish. No, to, sinisira mo talaga yung vlog ko. So, ito guys ang ating breakfast. Sarangani Bay, bangus. Meron na tayong isang nakasalang dyan. And then, si Daddy ay naghihiwa ng mga kamatis na napitas natin from our garden. Karamihan ng kamatis guys ay green pa. Yung mga red naman, sobrang malambot na. So, ayan. Pili lang tayo ng medyo pula-pula na. Init mo na properly. Ayan. So, syempre mas masarap yung bangus guys kapag merong tomatoes on the side. So, balik na natin to guys dahil ito ay ready na. Yan na ang ating napakasarap na almusal. And then, imigil ka nga, Daddy. So, si Daddy ay nang-aasar. Daddy, stop. Just cut the tomatoes. And then, kagabi guys, nag-pressure cooker ako ulit ng 2 piraso ng baby back ribs. Dahil nagustuhan ng mga bata yon for our dinner. So, dahil nag-request sila ulit na yun ang ulam for today, nag-defrost ako kagabi ng 2 piraso or 2 slab. Pressure cooker natin. Nakuha natin yun guys, naka-sale yun sa Giant, yung nung una. And then, nakabili din ako sa Aldi's na naka 30% off. So, dahil yun ay sale, marami tayong binili. Kaya naman, yun ang ating uulamin or uulamin ng aming mga anak mamaya. Excited tayong kumain guys ng bangus dahil bihira lang kaming kumakain ni Daddy ng ganito. Medyo pricey yan dito sa Asian store. Yung ganito guys, parang ang laman nito ay 4 na piraso. Inulam na namin yung 2 last week. Tapos, tinira lang natin tong 2 for this week. Parang ang isang piraso nito or isang balot ay parang $18 yata. So, ayan guys. Luto na to. Medyo brown na siya. Ano actually open sila? 1. Lutuin na natin yung isa pang piraso, guys. Dahil nag-isa kami ni Daddy. No, ikaw nga yung mahilig dito eh. No ka, kunwari ka pa dyan. Tutulahin niyo lahat yan. Ikaw kaya yung kumakain ng madami yan. So, ito na guys yung isa. Si Daddy guys ay mapang-asar. So, ito na guys ang ating mga nahiwang kamatis. Ito naman yung nabake ko kahapon. Disregard nyo na guys yung box kasi ito dapat sa Rally in the Valley to ng Varsity. Pero hindi na tayo nag-bake ng banana muffin. Instead, nagawa nga tayo ng 200 pieces na cookies. So, ito na yung banana muffins na dadalahin natin mamaya sa kaibigan ni ate. Sabi ni ate, I don't need to bring anything daw. Pero syempre nakakahiya naman. So, nakagawa tayo ng 21 pieces. Light snack lang naman yun. Mag-iiwan lang siguro ako ng ilang piraso para pang baon din namin. Tsaka pang breakfast ni tatay. And then, yung mga kamatis naman na sobrang pula na at nahinog. Hindi ko na to i-freeze guys. Gagawain ko na lang tong achar. Tinuruan ako ng best friend ko. So, parang gagawin natin siyang paste. Tapos, pwede yung sausawa ng mga pritong isda o kaya tortilla wrap lang. Lalagyan din natin ng isang piraso ng ating Carolina Reaper. So, mamaya i-video natin yan para makita nyo yung paggawa. Sasama ko na din tong isang piraso ng green hot pepper. Ayan, close lang natin to. And then sa Wednesday, meron silang last home game. Tayo ang magtatrabaho sa kanilang concession stand and nag-donate tayo ng 24
pieces or 2 dozens ng baked goodies. And dahil Sabado ngayon, maglalabas si Jay ng aming damitan. So, yung half load kay Bunso and then yung half naman ay kay ate. I love you, baby. Did you sleep well? Ayan na guys, ang isa pang piraso ng bangus. And then, mag-iinit na tayo ng ating bahaw because rice is life. Si Daddy pa lang mag-iinit. Okay guys, ayun na tayong kumain. Before you go upstairs to the... Bye guys. Naing na bangus. Okay guys, tapos na tayong kumain ng breakfast. Ngayon naman ay magluto tayo ng achar. Ito ay turo sa akin ng aking best friend from Kentucky. So, ang mga sangkap nito guys, napakasimple lang dahil marami tayong tomatoes at yan ay medyo nahinog na at malambot. Ito na ang ginawa natin. Naghiwa lang tayo ng maraming sibuyas at saka kamatis. Meron din tayong green pepper na ilalagay. Pampaanghang lang konti guys. Tapos, nagpapainit na tayo ng mantika dito. Lalagyan din natin ng turmeric, onion powder, at saka wala tayo nung nila guys, yung seasoning nila kasi sila ay from Nepali. So, ito na lang gagamitin natin. Ito ay zero salt na chicken flavor. Hindi tayo masyado naglalagay ng maalat guys dahil nag-iingat tayo sa ating blood pressure at saka blood sugar na rin. So, ayan na guys. Mainit na yan. Una sa lahat, ipapakaramelize natin ang onion. Ay! Ayan guys. Lutuin lang natin at caramelize ang ating onion. Tapos, ilalagay na natin yung ating napakaraming tomatoes. So, ito guys, pag naluto, konti lang to. Kasi ang magiging kalalabasan nito, magiging mushy or magiging pasty yung ating tomatoes. Ginagamit nila yan guys, palaman sa tinapay, yung parang dip. Or pag kumakain ka guys ng mga pritong isda or even yung mga inihaw na baboy or baka. Parang ito yung masarap na side dish. So, parang nung niluluto to ng kaibigan ko, parang na-curious ako kung anong lasa. Kaya sabi ko, dahil marami naman tayong kamatis, ay subukan natin. Kesa naman masayang guys. Marami na tayong na-freeze na kamatis. Puno na ang ating freezer guys. Ito naman ay lutuin na natin. And then, meron pa rin kaming natira ni Daddy dahil sa aming breakfast na bangus. Meron tayong natirang tomatoes. Isasama na din natin dito yan. Ayan. So, ayan guys. So, kapag ganyan na, nakikita na medyo caramelized na ang onion. Lagay na natin ang ating tomatoes. Napakabigat pala ng ating bowl. Ayan. So, lutuin lang natin to guys hanggang maging mushy na ang kamatis. So, ayan na guys ang ating achar. Masabaw pa din siya. Obviously, kasi yung sabaw ng ating tomatoes, yung mga juice. Pero papaigahin natin yan. At this point, isama na din natin yung ating green pepper. Hindi naman masyadong maanghang yan guys. Lalagyan ko lang siya ng turmeric. Ito yung turmeric powder natin guys. Sinalin ko na lang siya sa maliit na container. Hindi naman ako naglalagay ng turmeric sa mga niluluto natin. Kasi more on to guys eh. More on Indian or ibang Asian spice yan. At dahil yung mga anak namin ay hindi naman masyadong mahilig kumain ng mga ganyan. So, hindi natin nagagamit. So, ito guys, 1/8 teaspoon. Wala tayong specific na measurement dito. Tansya-tansya na lang guys. Titikman na lang natin yan mamaya. And then, lalagyan natin ng chicken powder.
Ito guys ay no salt. Dahil like I said, hindi na tayo bumabata. Kailangan nating pag-ingatan ng ating blood pressure. Dahil ito naman ay no salt guys, pampalasa lang. Dinamihan ko na. And then, meron din ako ditong onion powder. So, kung meron kayong magic sarap, pero hindi kasi ako gumagamit ng magic sarap or liquid seasoning, pwede nyo ring lagyan yan according to my best friend. Pero dahil tayo ay walang magic sarap, yan na lang ating chicken powder ang nilagay ko. So, mukhang marami siya ngayon guys, pero after 30 minutes, kapag naigahan na yan, ay konti lang ito pag naluto. Which is perfect dahil para lang naman to sa amin ni Daddy. Titikman lang natin kung ano ba talaga ang lasa. At syempre kapag ito ay successful, edi next year guys, kapag nagtanim tayo ng tomatoes, hindi na yan masasayang kasi gagawin natin ganito. Sabi ng kaibigan ko, pwede lang tong tumagal sa ref up to 4 weeks. Or kung patakan natin to siguro ng vinegar, tatagal to. Basta ilagay mo lang sa container. Masarap daw tong dip ng mga tortilla or yung mga pita bread, ganyan. So, balikan ko kayo mamaya pagka naluto na to. Bye! See you later!